ating pag-uusapan kung gaano nga ba karami ang kayamanan o Yamashita Treasure sa buong bansang Pilipinas. At idagdag natin ito pong mga nagtatanong na laging nagagalit para bagang ako ang nagtago ng Yamashita Treasure. Hindi pa kuntinto sa ating ibinablog na mga sign, markers, meaning. Ito po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Kaya tutukan po ninyo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakaganda po ito. Pakan mo. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na piraso. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na ano. Ang gold. Yan, ang legit. Yung hilat siya niya, magaspang. Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo ng mga Ilocano. May na adlaw sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan. Tungkol po ito sa kung gaano nga ba karami itong Yamashita Treasure. Kasi maraming nagtatanong, nagko-comment sa atin pong Facebook page, no, na wala na raw Yamashita Treasure. Hindi daw totoo ang Yamashita Treasure. So atin po itong lilinawin kung totoo nga ba itong kanilang mga komento. At idagdag din natin itong mga nagmi-message sa atin sa Messenger, no, na tila bagang kapag hindi mo sila sinasagot ay nagagalit at gusto nilang ituro ng direkta yung Yamashita Treasure na makuha kaagad, no? At naiinis. Yan po ang ating idagdag, no, tungkol po dito sa mga nagko-comments na ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, no, bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunod po sa aking mga videos, no. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato. So diretso po tayo sa atin pong topic na pag-uusapan ngayon tungkol po dito, no, sa gaano kadami itong Yamashita Treasure, kung naubos na ba ito, no. Sa buong bansang Pilipinas, no, maliit lang tong bansa natin at ang mga Japanese Imperial Army noong unang panahon, noong Second World War, ay hindi nag-iisa, no, marami sila. Nakuha nila ang Koreans, mga Koreano, at kasama nila ito, kaya napakaraming sandata at sundalo ang mga Hapon noong Second World War. At sa aking research ay halos umabot po sila ng 6 million soldiers, no. Diyan lang sa Mindanao ay mahigit sa 200,000, no, na sundalo. Diyan lang nakadeployan sa Zamboanga, no? Ganun karami
At sa ibang lugar pa, sa Davao, sa Surigao, yan, sa Bukidnon, no? Hindi natin alam kung gaano karami dyan. Halos puno, no? ng mga sundalo ang Kamindanawan, pati ang Kabisayaan at ang Luzon, no? Imagine kung gaano karami yan. At may mga bihag pa silang mga libu-libo, no? Diyan sa North Cotabato, Zamboanga, Basilan, no? Ay nakabihag sila ng mahigit sa 12,000 katao. At pinapatrabaho nila yun sa pagtatago ng mga kayamanan dala-dala nila. No, wala na silang choice eh. Kasi matatalo na sila, kaya sila ang opsyon nila ay itago na lang, no, sa mga kabundukan ng Pilipinas, no. At hindi lang yan, no, sinabi ko nga, no, na Koreano at Japanese ang nagtago. At pati ang mga Amerikano, kapag nagipit sila kasi may mga dala rin sila, ay napilitan ding magtago kapag dumating ang mga sundalong Hapon tapos magipit din ang mga Amerikano. May mga dala-dala silang mga pera, no? Itong mga Amerikano, at binabaon lang nila ito. Tinatago sa kuweba or ano pa mang naisipan nila na magtago sila ng kayamanan. So marami, Amerikano, pati Koreano, pati Japanese, no, kabilang involved sa pagtatago ng kayamanan sa bansang Pilipinas. Kaya halos hindi mabilang ito, no? Napakarami, no? Imagine niyo, bago pa man mangyari ang Second World War ay nakalibro. Gumawa na ng libro ang mga Japanese Imperial Army kung ano ang kanilang gawin step by step. Kaya ang una nilang gagawin bago lumusob ng matindi ay kuhanin muna ang kayamanan sa lahat ng bangko, museum, simbahan na may mga treasures sa Southeast Asia, no, sa Asia. Kaya napakaraming bansa ang nakuhanan ng kayamanan. Kabilang ang Europa, no, sa mga iba't ibang lugar pa sa buong mundo na kung saan nagbabangko sa Asian Bank, no, sa Southeast Asia. Kaya magtataka kayo o tayo, bakit may ibang treasure? May mga tatak ng Europeans, mga British, no, Americans. Kasi hindi lang sa bangko kapag nag-loot ka o kumuha ka ng mga kayamanan sa bangko, iba't iba kasi ang nakadeposit dito, nakadeposito. Mayroon ding mga nakadeposito na mga iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang bansa, ng gold bars, gold coins, mga jewelries, diamonds, precious stones, no? Iba't ibang klaseng mga precious metals na galing sa buong mundo. Kaya marami talaga ang naloot ng mga Japanese. At yung mga museum, napakaraming mga items yun, no? Na mga historical, mga paintings, kung ano-ano pa mang mga bato, no? Mga meteorites, kung ano-ano pa mang mamahaling klase ng mga may history, may mga historical values na mga bato o mga artifacts, no, na kung saan natangay ng mga Japanese Imperial Army sa buong Asia, sa Southeast Asia. At hindi lang yan, no, mga precious stones, napakarami. Ito pong mga minahan, mga ginto, mga minahan sa Burma, no, sa Myanmar, sa Singapore, sa Brunei, no, Thailand, o Malaysia, no, Indonesia, sa Laos, pati ang China ay nakuhanan din yan ng mga iba't ibang klaseng kayamanan, kabilang ang mga Buddha nila na kung saan nasa simbahan ng mga ginto. Kasi ang mga Buddhist noong unang panahon, halos karamihang kanilang mga ginagawang Buddha ay mga ginto lahat, no? Makikita pa nga natin sa Thailand na ang mga Buddha nila ay ginto talaga na sulid. Kaya ang mga Japanese Imperial Army
ay nagdala sila ng napakarami talagang kayamanan, volume, no? Halos hindi mabilang. Maliban pa dun sa nabanggit natin, yung mga gold coins, no? Iba't ibang uri ng mga precious stones, no? Mga jewelries. Ang mga jewelries ay nalot nila sa mga bahay ng mga mayayaman, no? Pinapasok din kasi yung mga bahay ng mga mayayaman at natatangay yung mga kayamanan, no? Iba't ibang klase. Kaya volume of treasures, barko-barko ang nadala dito sa bansang Pilipinas. Ang plano kasi noon, ibabalik doon sa Japan. At hindi naman nangyari kasi na-stuck up dito sa bansang Pilipinas, no? Hindi na sila makalabas at wala na silang chance na iuwi kasi napalibutan ang Pacific, yung daanan na dagat. Kaya ang opsyon ng mga Japanese Imperial Army, Japanese Imperial Navy ay ibaon na lang, no, sa buong bansang Pilipinas. So hindi mauubos kaagad kasi kung makuha mo dito sa Luzon, gaano ba karami ang Imperial Army na napakaraming nagkalat at pinapatrabaho, no, sa dami ng bihag na libu-libo ay nagtatrabaho sila. Iba yung nakikipagbakbakan sa frontline, iba rin ang nagtatrabaho na nagtatago ng treasure. At yung mga bihag ng mga Amerikano at Pilipino ay involved, no, sa pagtatago ng Yamashita treasure. Kaya karamihang makikita natin ay hindi Japanese ang sulat doon sa mga bato, kundi Americans, no, Romans, kasi Amerikano ang bihag at mga Pilipino na kung saan yun na lang ang ginamit nilang mga tanda, no? Number 7, number 3, number 5. Yan po ay hindi Japanese letters, kundi ginamit po yan ng mga Amerikano, Romans, no? Mga numbers sa English. Kaya malimit nating makikita ang mga markers na ganito. So ang pinagtaguan ay napakarami din, no? Napagtaguan ang mga highways sa syudad. Yung purmang X, asterisk, cross na mga kalsada, napakarb, letter Y, no? Letter S, kung ano-ano pa mang purma ng kalsada na nilalagyan nila ng mga markers. At kalimitang pinaglalagyan, no, yung kalsadang intersection, no, sa syudad, sa mga parks na mukhang triangles ang itsura, purmang triangle, at yung mga pabilog na turning point, yan po ang pinaglalagyan nila sa syudad. At yung mga parks na binanggit ko kanina, nakalinyang mga malalaking punong kahoy, no, mga old charts, yung mga lumang simbahan, mga lumang sementeryo, yung mga alanganing lugar na kung saan hindi mo magalaw. Monumento, yung mga monument, kagaya ng mga historical monument, minsan nilalagyan nila sa ilalim kasi hindi mo pwedeng galawin, no? Hindi pwedeng pakialaman. Kaya mautak ang mga Japanese Imperial Army, mga old buildings, no? Kabilang dyan yung mga Bilibid prison noong unang panahon na nag-headquarters din ng mga Japanese dyan, ay siguradong may mga nakalagay dyan. At yung mga historical buildings ng Pilipinas, mga simbahan, no? Mga nabanggit na natin kanina, yung eskwelahan, no? Yung University of the Philippines, no? University of Santo Tomas, yung mga Ateneo, De La Salle, no? Yung mga old buildings o lumang mga eskwelahan ay possible na mayroong Yamashita treasure sapagkat ginawa itong prison, no? Ginawang mga kulungan ng mga Hapon doon sa kanilang bihag ng mga Amerikano, no? Lalong-lalo na ang University of Santo Tomas na kung saan talagang napakaraming Amerikanong kinulong dyan, no? Pati yung UP, Ateneo de Manila. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga lumang eskwelahan, yung mga puno ay may mga itsurang arrow, no? Yung mga punong naka-triangle, nakalinya, no? At napakaganda yung mga ugat, may mga naka-carve na triangles. Yun ay sign ng Yamashita treasure, hidden treasures. Ang tanong lang kung saan ito hahanapin kasi mahirap. So
Isang clue, tiyak nasa kalsada yan, no? Gitna sa intersection. Yan ay clue. Sa mga lumang eskwelahan, lumang buildings, no? Possible na mayroon ding inilalagay, no? Ayon sa ating na-research. So bukod pa dyan, sa nabanggit natin may mga lumang balon, no? Mga lumang kalsada sa bundok, yung mga dating kalsada ng mga ninuno, creeks, no? Ito ang pinakamay marami sa buong bansang Pilipinas. Halos lahat ng kabundukan sa Pilipinas ay may creeks, may sapang maliit, no? At yan ay possible kasi sinabi ng mga generals na itago ito sa may mga tubig, no? Kagaya ng mga water spring, rivers, no? Yung maliliit ang agus, yung mga maiinom na tubig sa bundok ay possible na mayroong itinagong hidden Yamashita treasure. Kapag may mga markers tayo makikita, no? Triangles at hugis puso, no? Kalimitan yun ang ginamit nila kasi tunnel treasures, 90% ang kanilang pagtago. Caves, mga kuweba sa kabundukan noong una at sinarahan lang nila. Kaya minsan may letter T, letter Y, no? Letter C, heart shapes, no? Triangle, at yung mga punong nakalinya, mga mangga, mga duhat, no? Mga duldul, kung ano-ano pa mga centennial trees na ginamit nila. Ito pong mga kawayang, punong kawayan, nakalinya, tatlo, no? Tatlong naka-triangles, dalawa, no? Bundok na tatlong ginawa lang, dalawang bundok, isang bundok na man-made. At kabilang ang mga airport, lumang airport nung unang panahon, at yung mga pier sa gilid ng beach, sa mga gilid ng mga sikat na beach nung unang panahon ay possible target din, no? So lahat ng pwedeng mapagtaguan, no, ay ginawa ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan ng Pilipinas, no, sa iba't ibang lugar. At hanggang Sabah yan, no? Kaya pati ang Sabah ay mayroong sikreto. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya halos puno, no, ng Yamashita treasure ang buong bansang Pilipinas. Kaya maraming nag-i-interes sa bansang Pilipinas, maging ang China, maging ang Amerika, alam ito, no? Kasi may kayamanan din silang naitago dito sa ating bansa. At possible yan sa Baguio City ay involved ang Amerikano, no, sa pagtatago din ng mga bulto-bultong kayamanan. At ito ay karamihan mga gold coins, no, nung Spanish era, na marami ang nakuha din yata ng mga US, no, Amerikano, at may mga treasure din sila na kung saan naitago sa Northern Luzon, no. Alam ng US yan, no. Kaya pinag-aagawan itong bansang Pilipinas kasi mayaman talaga, napakarami. Spanish treasures, Chinese treasures, Japanese treasures, Southeast Asian treasures, at mayroon pang natural treasure deposit ang ating bansa, no? Mountain of golds, no, nasa ilalim ng dagat, perlas, mga langis. Kaya tayo ay mga hari, mga mayaman dapat. Kung hindi lang kanya-kanyang bulsa ang ating style, ay marami, mayaman tayong lahat ng mga Pilipino. So malinaw, no, na hindi totoo yung mga komento na wala ng treasure sa bansang Pilipinas. Halos puno tayo ng treasures, kaya nga tayo pinag-iinteresan ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Alam ng Amerika ito. At bago tayo magtapos, no, idagdag natin itong mga nagko-comment sa atin sa Messenger o nagme-message sa atin na nagtatanong tungkol po sa mga sign markers, na kung saan naaasar, naiinis minsan kapag hindi nasasagot. At tila bagang ako ang nagtago ng kayamanan kapag nagsagot. Kailangang detalyado lahat, eksakto lahat. Hindi po pwede yun, no? Sa lahat po ng ating mga kababayang nagtatanong, kung ano lang yung tanong, yun lang din yung isasagot ko. Hindi ako nag-i-exist na
kung ano yung meaning, siya lang din yung possible na aking sinasabi. At hindi ako ang nagtago ng Yamashita Treasure, kaya ang sa akin ay nagbibigay lang ako ng idea o meaning mula po sa sarili nating research, no? Sarili nating alam na kung saan hindi naman tayo ang tinatawag na 100% na involved doon sa pagtago ng mga kayamanan. Kaya malaking tulong na rin na kung saan nakapagbigay tayo ng idea sa atin pong mga kababayang treasure hunter, no? At sana naman ma-acknowledge ng ilan po sa ating mga kababayan na nagtatanong na parang pinipilit tayo na sasabihin talaga kung nasaan ang ginto. Ano ako? Ako ang bodyguard ni Yamashita o pamangkin o anak? Kasi alam na alam ko kaagad, automatic na makuha kaagad o makuha kaagad ang Yamashita Treasure. Yan po mga kababayan, itong ating ginagawa ay kusang loob, no, na nagbibigay ng kaunting idea lang. Kumbaga, nasa sa inyo pa rin ang sikap, no, tiyaga, at higit sa lahat, yung tinatawag na dasal, pananampalataya. Huwag kang umasa sa tao, huwag kayong umasa sa tao, huwag kayong umasa sa akin. Umasa kayo sa tagapaglikha kasi siya ang may-ari sa lahat ng bagay. At tayo ay isang kasangkapan lamang na kapag tayo ay may pagkakamali, ay huwag nyo nang pilitin. Huwag nyo nang ipilit sa akin na ipaturo pa sa akin dahil hindi naman ako ang nagtago ng mga ginto sa Yamashita Treasure. So sana po ay malinaw, no? Ito pong ating pong naging topic na ibinahagi sa inyo, no? Sana po ay mahinahon naman, wag naman yung parang pupirsahin ka na ituro yung kayamanan. Ano akong may-ari niyan? Kaya po mga kababayan, sana po ay maintindihan ninyo. Hanggang dito na lamang po, no? Maraming salamat at hanggang sa susunod, no? At hindi natin kalimutang humingi sa inyo ng paumanhin kung tayo po ay mayroong maling nasabi, no? Hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing, kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.